Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela John Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At ngayong araw po ay February 12, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Cherubim. And ano ang nakakatakot na nilalang sa Bible? And ang scripture po natin ngayong araw ay Genesis 3 verse 24. Sabi po dito, after he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. And sabi din po dito na yung mga cherubim is siya po yung mga guards ng ating Panginoong Diyos na makikita po natin na iba yung iba yung itsura nila at nakakatakot sila. Kaya nga po may ganun na guard yung ating Panginoong Diyos is para walang makakalapit na sino man sa ating Panginoong Diyos. And sabi po dito, teaching number 1, the cherubim show God's holiness. Sabi po dito na yung cherubim, kaya po may cherubim ang ating Panginoong Diyos. Nag-show po ito na ang ating Panginoong Diyos ay holy. Siya po ay holiness, kaya walang sino mang makakalapit sa ating Panginoong Diyos. And teaching number 2, the cherubim show God's judgment. Sabi naman po dito na ang cherubim po ay nag-show din po siya ng God's judgment. Kasi nga po ito yung teaching number 3, the cherubim show God's glory. Na yung cherubim po is nakikita natin siya na nag-show din po siya ng God's glory. And yung glory of God is pag tayo po ay nakagawa ng kasalanan sa ating Panginoong Diyos, may guard po siya na cherubim na hindi po makakalapit na kung sino mang tao na makasalanan o may kasalanan sa ating Panginoong Diyos at bibigyan po ito ng judgment. And application number 1, be set apart because God is holy. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na maging set po tayo apart sa ating Panginoong Diyos dahil ang ating Panginoong Diyos po ay holy and or banal po. And application number 2, approach God with utmost respect. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na kung ayaw po natin ng judgment is dapat po na itaas natin ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay at bigyan po natin siya ng mas malaking respeto sa ating buhay. And application number 3, soak in God's presence. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo or Panginoong Diyos is dumadaloy po sa atin na dapat po na soak tayo doon para po makita ng ating Panginoong Diyos yung presence na meron na binigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. And discussion, can you recall a moment when you truly felt the weight of God's holiness? How should we approach a holy God? Para po sa akin, para po sa devotion ngayong araw na marirecall po natin yung moment na truly felt natin sa atin na weight of holiness ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay is like po, taas po natin ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay at lagi po natin silang ikalat sa mundong ito para po lahat tayo ay makabilang sa kingdom of God. At paano natin ma-approach ang ating holy God is para po sa akin, isok po natin yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo na dumadaloy sa atin at bigyan natin ng respeto ang ating Panginoong Diyos, pati na rin po ang ating yung Trinity. At dapat po na layuan po natin yung makamundong gawain at kilalanin natin ang ating Panginoong Jesucristo. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.